nakikinig sa gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Pakinggan nyo lang ito, maganda itong music na ito. Ever Bartolome, inuugat na rin. Para sa mga OFW na nakikinig ngayon. Yan ang sabi ng isang Pilipina bago siya nagpaalam papunta sa bansang iba. Ang sabi niya, bahala na, bahala na. Mga ari-arian niya'y naisanla, milyong katulad niyang mga manggagawa ang nagnilahay. Guminhawa, guminhawa. Okay, Jonas, habang hinihintay natin ang pagpasok ng Singapore, no? Binabati natin ang mga mga seaman na to, mga seaman loloko. May bago daw silang crew sa MB Pavo J, si Dante Cepeda ng Antique. Yan. At si Joseph Manalo, mga bago to. Mga bagong-bago. Oo, nagpadala yun ng pictures pero sa website na ni Eugene. Kay Eugene na, diretso nyo na. Mamaya Eugene, announce mo yung email mo. At siyempre yung mga datihan, no, na maniningil na ako $2 per head. Si Rafi, si second mate Rafi Cerezo, si Julius Galieto, si Jonathan Medina, Ryan Santos, at si Engineer Eddie Rabadero. Yan. At ang kanyang misis, sana kaisa-isang misis, na si Emily Ella ng Tuscany Subdivision sa Tarlac. At meron dito yung announcement. Sige, libreng kasalan? Yung libreng kasalan ng Pag-ibig Fund. Siyempre, tinatawagan po lahat ng nagli-live-in o yung mga balak magpakasal o yung mga nagbabalak na mag-renew ng kanilang wedding vows. Diba, tinatawagan kayo to avail of the libreng kasalang bayan ngayong February 14. Sa Mall of Asia. Sa Mall of Asia, 4 p.m. po yan. At ang magiging ninong nila ay si Obama ng Pilipinas. Vice President Jejomar Binay. Political lang yan. May mga interesado po, call 911-726. Additional votes. Additional votes, yan. Galing galing ni Jejo. Hi, Vice President. Pero meron ding good binigyan ng justification yun, no? Sige, pagtanggol mo lalo mo. Sige. Maganda yung project niya. Maganda yung project niya kasi yung sa registration, diba? Para maayos natin yung mga registration ng mga pamilya. Kasi dapat iba yung anak, ama, tatay, diba? Mag-isip-isip pa kayo, ha? Pero pa kayo ilang days? 15, 17 days para mag-isip-isip February 14? 16 days. Sana pati yung honeymoon. Second honeymoon, di kasali. Free na rin. Naku, magiging problema po yan ni Vice President Jejomar Binay. Baka magdoble kaagad ang populasyon ng overpopulated na Pilipinas. Aba, ang inyong nino magiging presidente ng Pilipinas. At least siguro nyo marami siyang boto times 2. Yes! Sapir! Okay. 9:33 ang ating oras. Joke lang po, natutuwa lang kami. Magaling project na yung Pag-ibig Fund. Okay, antabayan lang natin yung ating hookup sa Singapore sa K102.3 FM. Ito pa rin si Tita Lou Medina sa programang Gabay ng OFW International. Kasama si Jonas Rivera at Hi Von! Nangyayari kayo na? Nag-aaway naman kayo mag-asawa? Di ka pumasok. Natural lang yan. Alam mo naman katapat niya. Okay. Lalambing lang siya sa isa. Mga pasaway ng asawa, di ba? O nagustuhan niyo ba yung kanta? Ganda, di ba? Actually, I learned to love that song already. Oo, maganda. May magandang message. Kahit mo siya si Heather. Yung mga lyrics ng kanta niya, okay na okay. Kapit bahay ko to. Talaga? Oo, dati nag-DJ pa ako dyan sa DJ. Yung FRC, Folk Rock and Country Music. Alam mo, Tita Lou, kung binabanggit na inuugat na sila. Tapos, babanggitin mo na kasabayan ko to. Inuugat na naman ako. May fan nila ako, mga lolo na sila. Rocking the Roots.
bansang Pilipinas. Ganda, di ba? Okay, magbabalita po kami standby, lalo na ng mga nanonood dyan sa Taiwan. Si Mary Ellen Esperos. Sabi niya, Sana, faithful na uli yung asawa mo, ha? Kasi ito may problema to dati sa asawa niya. Dapat di na siya, for good na dapat siya. Eh, biglang yung asawa niya, may chika babes. Bumalik sa Taiwan. Okay, dapat, tatawagin natin si Attorney Carpio. Kasi minsan may mga OFW na nakapagpundar ng gamit sa Pilipinas. Halimbawa, alam mo naman, yung mga type bilhin ng mga OFW, tricycle. Type lang maging negosyo, sari-sari store na hindi naman natin ina-advise, ano? Ngayon, wala yung resibo na ikaw nagpadala ng pera at ang mister mo ang nag-manage. Ngayon, nag-away kayo, no? Ang asawa mo, inaari yung mga naipundar mo. Paano gagawin? Yan, malalaman natin yung attorney. Dapat kasal kayo. Yung mga legal wife, dapat alam nyo ang inyong mga karapatan. Hindi kasali dito yung mga number 2. Oo, mahirap. Wala silang puwang sa batas ng Pilipinas. Oo, nasa line si Fe. Magandang gabi from Taiwan. Magandang gabi, Fe. Hello po. Kamusta? Mabuti. Tanong sana ako kasi yung kapatid ko nandun sa Riyadh. Tapos gusto niyang umuwi. Tumakas siya sa amo niya kasi muntik na siyang married sa anak. Tapos tumakas siya. Tapos gusto niyang umuwi. Sabi niya sa akin, siya na lang daw ang bibili ng ticket. Nasaan siya ngayon? Nandun sa Riyadh po. Tapos ang gusto niya, Nasaan siya? Nasa embassy? Nasa kalye? yan ang hindi ko alam. Kasi nagpalista na daw siya doon sa bahay Kalinga. Okay. Ang sabi nasa shelter siya ng mga NGO. Ang sabi daw, abutan siya ng 2 taon, 1 taon. Ang gusto lang sana niya na uuwi siya, wala nang hassle. Kasi sarili niyang perang pabili ng ticket. Kung sino ang lalapitan doon daw sa embassy. Okay, sa embassy ka, sabihin mo sa kanya, magpunta sa embahada at ipaliwanag niya kung bakit siya tumakas. Pag napatunayan ng embahada na talagang hindi safe siya doon, na merong plano na sexually molestin siya o gahasain siya ng anak ng amo niya, baka lang talaga tama yung ginawa niya. Ang maganda, nandun na siya sa bahay Kalinga, pwede mo coordinate yung bahay Kalinga sa embahada o mismo siya, sa mga nakikinig ngayon ng mga nasa abroad, dapat talaga meron kayong number ng mga kung saan kayo pupunta. Halimbawa sa Riyadh, dapat may number siya ng hotline or emergency number o number ng ambassador, welfare officer kung saan kayo pupunta. Yan. So, tama ang ginawa niya. Tumakas siya niya, nasa bahay Kalinga siya. Kung di siya matulungan na bahay Kalinga, pwede siyang dumiretso sa embahada. At ang bahala na embahada doon. Hindi siya magtatagal doon, lalo na kung ang kaso ay merong planong gahasain siya. Ang nagtatagal lang doon yung mga tambay na TNT tapos tumakas. Kasi ang pagbibigay ng tickets papuntang Pilipinas pa uwi, case-to-case basis. Pag repatriation, talagang importante makaalis ka sa amo mo, mapapatunayan naman yan sa interview na gagawin ng mga nasa embahada. Fair, malamig pa ba dyan sa Taiwan? Malamig po. Saan ka dyan sa Taiwan? Taipei po. Taipei. Magkita tayo dyan April 2 to 8 nandiyan kami. Ilang buwan na sa kayo mga anak ko. Wala kasi ako hindi off. Wala kang day off? Ay, no. Ang saya-saya. Ang saya-saya, Fe. O sige, pag wala kang day off, makipagchikahan ka lang sa amin every Saturday night. Pag-uwi ko, magkita tayo ngayong April. Kaya kung may computer ka online, pwede mo kami panoorin sa www.rmnews.com/tv. May computer ka? Wala po. Bawal po. Hindi nga nila alam yung telephone ko eh. Bawal. So, ibig sabihin, nakuha mo yung number ko sa column ko at hindi mo kami napapanood ngayon. Sayang. Sayang. Pag-uwi ko, gusto kita makita. O sige, mayakap mo rin ako. Oo. Hagabol. Maraming salamat, Faye. Ay, Faye, ilan daw ka na dyan? Magto 2 years po. Okay. Maraming salamat, Fe. Tawag lang, ha? Next din. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, si Fe, nasa Taiwan, ang kanyang kapatid ay nasa Riyadh. Mamaya tutuloy natin ang issue, ha? Samantala, para sa ating legal advice, narito ng ating lilimuting abogado. Legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Okay, magandang gabi po. Ito po si Attorney Carpio para sa mga gustong magtanong. Magandang gabi po. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka wala?
Nalimutan mo, nalito ka. Hindi ba, akala ko 9:45 yung start ng program mo. Ay, nako. 9 ba yan? 9 to 10. Oo. Anyway, Tumatanda na talaga. Ay, talaga, obvious. Attorney Carpio. Yes, sir. Kasi Yes, nasa ma'am. Facebook na eh. Nasa Facebook na, magiging guest ka namin. Ay, ganun ba? Live na ba tayo sa Singapore? Ano pagkakaiba ng legal separation at annulment of marriage sa lahat ng mga OFWs na nakikinig online? Ayun. Go! Ganito po, ang legal separation po ay paghihiwalay lang ng legal. Kaya nga, legal separation. At sa legal separation po, ang paghihiwalay ay sa board and bedding lang. Ganun din po ang paghihiwalay ng ari-arian. Kumbaga, yun pong naipundar yung tinatawag nating conjugal partnership of gains ay madidissolve na po yun at magkakanya-kanya na kayo. Pero, nandoon pa rin po yung marriage bond. Ibig sabihin, sa mata ng batas, kasal pa rin kayo. So, hindi pwede mag-asawa parehong party? Hindi pa rin po pwedeng mag-asawa pero ang both party. Pero pwede mang babae yung lalaki? Ha? Pwede mang babae? Hindi pa rin pwede. Pwede. So, ibig sabihin, kahit na physically hiwalay kayo, pag nahuli mong merong sisi, pwede mo pa rin awayin. Ayan, oo. At yun naman pong annulment ay pag na-declare po ng husgado na null and void yung inyong kasal, ay nawawala na po yung parang bagong-bagong dalagat binata at di pwede naman kayo mag-asawa. Malaya na sa isa't isa. Wala nang pakialaman. Opo, ganun po ang epekto noon. May tanong dyan. Opo, attorney, meron po tanong dito from Taiwan po to si Miss Lilia Antonio. Hindi ko alam kung Lilia Taiwan or Antonio Singapore. from Taiwan. Opo, ito po tanong niya, pwede malaman ng mga requirements kung magpa-file ng legal separation kasi yung asawa ko may iba ng asawa ngayon. Basta na lang iniwan ng mga anak namin sa bahay. Ayan. Buti yun, malalaki yun. Ay kailangan din po ay unang-una kukuha kayo ng abogado at siyempre magpapail kayo ng petition sa court. Ang ground nyo dyan ay kasi po ang nasa sa family code natin 10 yung grounds na yan ng legal separation. At ang isa nga dyan, maaaring yan tinatawag nating sexual infidelity. Yung babae. Oo, yun. Unfaithful. Yun ang isa sa ground ng legal separation. At yun, kailangang patunayan mo sa husgado. Paano patutunayan? Pero yan pong legal separation, siyempre, bukod nga doon sa ground, ay meron pang mga kaugnayan. Kaya nga, kagaya rimbawa ng mga property. Dapat isi-settle yan sa husgado. Pati doon po yung inyong bukod doon sa inyong property, halimbawa may mga children kayo, minor, at yung pag-aaral yan, yung necessity yan, kailangan din pag-uusapan nyo sa husgado. Ang kustodiya niyan. Oo, kustodiya, kung sino ba ang entitled sa kustodiya niyan, yung mga bata. Ang ating pong family code at ang ating civil code of the Philippines, ang lagi pong tinitingnan ay yung primary interest ng mga bata. Kung saan sila magiging mas mabuti. Kung saan po mas mapapabuti yung kanilang interest ng mga bata. Kaninong partido mas nararapat. Although ang kustodiya po ng bata ay maaaring i-award sa halimbawa sa nanay. Pero hindi naman din aalisan ng batas na magkaroon ng kustodiya o kahit man lamang yung pansamantala. Halimbawa, once a week, once a month. Hindi rin naman inaalisan ng ganap ng batas natin, ng husgado, lalo na ng ating estado, yung karapatan naman ng isang partido na madalaw. Makasama, kahit madalaw man lamang, kumaisama man lamang ng paglabas, ganun po. Halimbawa, yung 10 rason na yan para sa legal separation. Kahit isa lang dyan.